Hi guys, it's me Julina here, siya kalang alipin sa Philippines dito sa Saudi Arabia. And for today's video, may kukwento ko sa inyo panibagong kwentong kadama na naman to. Okay, kahapon kasi, umalis yung employer ko. At habang hinihintay ko sila, mga ganito na yun, magte-10, mag-out na. Nag-refill ako ng mga, ayan, nag-refill ako ng mga dishwashing liquid at hand soap. Pero yan kasi, yung hand soap na bagong binili nila na isang galon na maliit, ayaw niyang pabuksan pa. So yan lang yung nahagilap ko. Tapos ito, dishwashing yan, kagaya nito. So nilagay ko lang dyan, kahit na pang hand soap yan. Kasi sabi niya nung nakaraan is okay lang daw yan, na yan yung gamitin. Same lang daw. Which is hindi naman talaga kasi nakaka-dry nga to ng skin. So pang plato lang kasi yan, di ba? Ayaw ng mga anak niya. So siya yung nasunod. E di ngayon, may mga sabon naman na hand soap doon sa cabinet, sa estakan nila. Pero hindi ko yung ginagalaw nang hindi niya alam or walang pahintulot niya kasi baka mamaya para dun yun sa mga CR, sa mga sala na may CR. So, hindi ko siya ginagalaw. Ang nangyari eto, pagising ko ng umaga, di ba gabi sila umalis. So, natulog na ako, wala pa sila. So, kinabukasan pagising ko, nagulat ako kasi, ayan, ang nakalagay dyan, hindi na yan. Kinuha to, pinalit to. Yan. Tapos ito nasa taas kasi yan, doon ang lagayan niya, dyan. Nagulat ako, yan na yung nandyan pagising ko. So, hinanap ko to, hindi ko makita. Nilagay pala dun sa ilalim ng ano, lagayan kasi din yan dyan ng mga sabon o mga panglinis. So, nilagay doon nang hindi ko alam. Don't mind this one kasi ano yan, nangitim na siya, naka-HCAS tape, ayaw patanggal. Gusto kong palitan pero ayaw niyang patanggal. Ayaw niyang palinisan, baka daw lalong masira. Kaya ano lang daw, ayaw niyang palitan. So anyway, back to the topic tayo. Anyway, back to the topic tayo. Yun nga, hinanap ko yun, yung sabon na pinalitan niya. So, hindi ko makita. So, hinayaan ko na nandyan yan. Pero nagtaka na talaga ako kasi alam ko na hindi yan yung nilagay ko dyan. Ang nilagay ko is ito yung nilagay ko. Hand soap talaga. Ngayon, nung tanghali na, naglilinis pa ako doon. Siguro nagsabay sila kasi naggawa ng almusal ng anak niyang dalaga. Ngayon, yung anak niyang dalaga, naghugas siguro ng kamay at nagamit niyang hand soap is washing na yan. So, nagalit siya. Nagalit siya ngayon. Sabi niya, bakit daw yan yung nandyan, ganyan-ganyan. Pero hindi ko naman alam, no. Ano ko lang yun. Kasi alam ko magagalit yun. Kasi ayaw nga niyan. Dati kasi nagpa-refill din yung matanda ng ganyan. Nagalit din siya kasi hindi nga daw yan pang kamay. So, ngayon, di pagpunta ko dito tapos na sila magawa ng almusal, bumalik siya dito, nagtataka ako. Tapos sabi niya, nagalit siya, bakit daw yan yung nilagay kong hand soap daw na pang dishwashing. Sabi ko, hindi naman yan dyan yung nakalagay. Nag-defend ako kasi alam ko eh. Sabi ko, hindi yan dyan yung nakalagay. Sabi ko, alam ko may nilagay akong hand soap dyan na para sa kamay, pero hindi ko alam kung nasaan. Bakit pagising ko yan na yung nandyan. Tapos sabi niya, baka daw yung bunso niyang anak, which is yung lalaki, hindi naman yun nakikialam. Simulat sa Paul, never yun nakialam sa mga sabon dito or kung ano yung nandyan na ginagamit ko. Hindi yun nakikialam. So, alam mo yung alam ko sa sarili ko na nagsisinungaling siya, na siya yung gumawa nun, tapos ipapasa niya pa sa iba. May ganyan talaga siyang ugali, hindi lang yan isang beses nangyari, maraming beses. So, eto na. Sabi ko, hindi ko alam kung nasaan na yung sabon diyan na nilabas ko. Tapos, punta siya dun sa cabinet. Sabi niya, nagdadada na siya na, marami dito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Di sabi ko, hindi ko naman alam kung para dito yan or para dun sa mga CR. Sabi, hindi yan, okay lang yan, pareho lang naman yan, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, okay, kasi may bago silang bili pero ayaw niyang pabuksan. So, hindi ko binuksan. And then sabi niya, okay lang din naman yung dishwashing na ano daw, pang hand soap, wala daw problema, para daw sabon, pero daw nakaka-dry ng skin yan. So, which is, ang nagsasabi lang nun is yung dalaga, na lagi ko naririnig. So, sabi ko, baka napuna niya. Hinayaan ko lang. Tinanggal ko yung, nung nakita ko na nandyan yan, tinanggal ko to. Nilagay ko sa baba. Sabi niya, bakit daw hindi ako maglagay dyan sa taas? Sabi ko, meron nga yan dyan. Kasi tinanggal ko, kasi nakita ko yan dyan yan. Same lang naman. So, ngayon, sabi niya, gamitin na daw yung nandoon na malalaki. Sabi ko, hindi ko lang makita yung nilabas ko. Alam ko may nilabas ako dyan. So, hinalongkat ko ulit doon sa ilalim kasi nilinis ko yan ng isang araw.
hinalungkat ko ulit dun. So, dun ko nakita eto na yung nilagay kong originally ito. So, dun ko nakita. Dun ko siya nakita. Tapos sabi ko, hindi ko alam sino naglagay nito dito, ganyan, ganyan. Tapos, sabi ko, ito na, nakita ko na. Sabi niya, baka daw yung bunsong anak niya. Sabi ko, alam ko sa sarili ko, hindi yun gagalaw ng ganyan dyan. At hindi yun nakikialam. So, di ba? Alam mo yung sobrang nakakaubos ng pasensya na minsan. Pero alam mo yun, yung hindi mo pwedeng patulan. Nakakatawa lang kasi alam ko sa sarili ko na nagsisinungaling siya kasi alam ko yung totoo. Pero hindi kasi talaga sila aamin ng kasalanan nila at magagamit pa sila ng ibang tao para minsan kasi ako yung ginagamit din niya sa mga anak niya. Pag pinapagalitan siya or sinisisi siya ng mga anak niya, sabihin niya ako may kasalanan. Which is, alam din ng mga anak niya na siya yung gumagawa nun. Kaya minsan kapag naririnig ko yung pangalan ko tapos nagtatalo sila tapos naiintindihan kong gano'n, tinitingnan ko yung mga anak nila. Tinitingnan ko talaga sila mata sa mata tapos tumitingin sila para bang hayaan lang, gano'n. Kasi alam nila yung totoo. At yun yung isa sa mga, alam mo yun, kailangan mahaba yung pasensya. Kaya minsan tumatahimik na lang ako, di na lang ako umiimik. Kasi ay nako, magsasabong kaming dalawa 'pag pinatulan ko siya ng pinatulan. So yun lang, it's me Jelena Rochelle Pinas dito sa Saudi Arabia, bye!